po na Dexter Ganibe. Ako po sa Radio Patrol number 12, Broad Izon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng pagsiservisyo sa ating mga kababayan, mga kapamilya sa mga kanayunan ng bansa. At siyempre dito pa rin po maging sa Metro Manila at mga kabayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa bayan po tayong napapakinggan sa DZMM Teleradyo at siyempre po sa ating 630 kHz AM radio sa TFC sa iba't ibang panig po ng mundo. Nakakasama natin sa loob ng studio si Doc Priska Malabanan, ang ating rice expert. Kasama rin natin sa loob ng studio si Bernie Dizon, ang ating pomologist. Si Esme Reyes, ang hanggang sa mga panahon ito ay hindi pa nakapag-aasawa. Nakalipas na naman yung Disyembre. Kamalo. Si Kamalo ay narito rin. Good morning, Kamalo. Uy, good morning. Diyos ko sa ating mga magsasaka na kasama. Marami tayong kasama ngayon din sa studio. Ayun. So, yung isang kasama natin, nakadadating lamang Kamalo. Ito si Danilo Tronco. Ito isang farmer dyan sa Abra. So, ano yung tinanghal siya bilang isang most outstanding na yan? Yes, marami siyang award actually. Ang isa sa award niya ay Regional Fisher Folk Director siya. Awards and recognition to. National Gawad Saka Award din siya for the Department of Agriculture ito. National Fisher Folk Director din siya. At ang pinaka-latest po niyang award ay yung magsasakang tama ba? Golden Award ng Outstanding Fisher Folk of the Philippines ng Topfarm. Ayun. So, pagkasabayin na natin yung ating dalawang farmer visitor ngayong umaga. Itong si Danilo Tronco mula sa Abra. At tampok din po natin ngayon dito po sa Kapakiran ngayong umaga sa ating guest farmer. Itong kwento ng isang dating batang paslit na naging isang pastol ng mga itik diyan po sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. So malalaman po natin yung ilang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng itik hanggang sa ito'y pakinabangan ng mga magsasaka ng itik. Ang kwento ng landas ng tagumpayan ng dating pastol ng itik na si Engineer Daniel Pamintuan ng bayan ng San Antonio at Zaragoza, Nueva Ecija. Antabayan ako ninyo. Meron ka ba bang babatiin dyan, Kamalo? Oo. Wala na akong babatiin. Ulitin ko lang i-announce yung isa na yung interesado sa sa fisheries po ng bangko, yung processing nila. Interesado po kayo, text 0917-154-4046. At meron pang isa pala, Doc, please ko sabi ni Doc Ice, yung dun yung pamuksa sa sa kuhol, maglagay daw ng dahon ng papaya sa mga mababang lugar. Dahon ng papaya. Pang-attract daw yun ng kuhol, and then kulentahin, and then ipakain nyo sa itik. Ayun. Tama yan. Binabati natin ng good morning si Tita Garcia dyan sa Barangay Kataning, Balanga City. Si Danilo Dango ng Bagumbayan, si Maribik Alvarez, at maging itong si Mercy Tiwa, ang principal ng Orion High School. At ayun pagbati mula mismo kay Danny Kumilang, kay Jerry Balmeo, at meron kaya mukhang haba din na listahan ng mga babatiin mo dyan. Sige na masulit naman yung gasolina na pagpunta mo dito sa Metro Manila. Oo, Sir Rod, at binabati pala yung mga kaibigan natin dyan na mga pulis dyan sa Haen, sina Corporal, lahat ng mga taga-Haen pala, Sir Rod, nanonood dyan. May Haen na yan. Kaya yung Haen, tahimik na ba ngayon yung Haen? Tahimik naman na, Sir Rod. Nung nakalipas na mga taon nung ako yung reporter pa lamang kapag nabalitaan kong Haen, kinakabahan ako Ganun ba? Ganun ba yung Doc? Parang hindi naman, nakalilapit ako ka ng Haen. May Haen yata ng pagkain yun. Ayun lang kapag sa pinupuntahan natin. Ayun, good morning. Mapag-uusapan yung Nueva Ecija, si Engineer Isidro Pacariliaga. Good morning. Kumusta na yung mga tanim na luya at ang iyong mga tanim na kape? O Kajere, meron pa paabot yan? Meron pa sana, pero... Sige, sabihin mo. Okay. Binabati ko to si paring Doc Kaiko. Ay, ito. Panatuan. Anong first name niya? Nelson. Ayun, Kaiko. Nelson. Kilala nyo siguro. Okay ko. Ayun. Alam mo, napapansin ko, talagang napakarami tayong tagapakinig sa Central. Marami.
Marami. Nung isang araw, Oo, ay naman nasa yan. Santo Domingo Nueva Ecija ko at nakaugnayan ko ang mga staff ng GM Bank na nagpapautang ng mga magsasaka doon na nagtatanim ng hybrid. Papautahin ka na Si yun. Manager Jenna at saka yung kanyang mga staff. Alam mo ba, tuwi daw linggo ay talagang bumabangon Uy. sila ng maaga. Gusto din Good natin morning po. sabihin, Dok, na meron din tayong Saturday ng sa Kabukiran, pero alas 4 hanggang alas 5. Ayun, oo. May Kasi Saturday Sabado din po, po kami. alas 4 hanggang alas 5 po. Yes. At samantalang pagdating naman po ng linggo, Linggo. alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Abay, yung mga staff ni Mayor Erap Estrate nakatutok din sa atin ngayon. Yung agang-agang nakatutok sa atin ni Bambi Purisima. Pero may mga bukid din niya sa may bukid din niya sa probinsya. At itong si Atty. Amante Cappuccino, sabi niya sa Ay, akin, good alam mo, morning, attorney. pagdating ng alas 4, kapag ka ba binago ng misis ko yung channel ng TV, nagagalit ako. Ayun, Atty. Amante Cappuccino. Thank you po, thank you. At si Don Ramon Hernandez nakatutok dito sa Kabukiran. Sa ating pong mga tampok na mga magsasaka ngayong umaga, kasama natin sa loob ng studio si Danilo Tronco, isang farmer's abra at natatalakay siya kaugnay ng cheese farming. At yung tampok natin ngayon sa Kabukiran, sa ating landas ng tagumpay, ay ang kwento ng isang dating batang paslit na naging isang pastol ng itik sa bayan ng San Antonio at Saragosa. Nagmula lamang sa pagiging pastol ng itik ay isa nang naging isang matagumpay, hindi lamang sa larangan ito, kundi sa marami pang larangan. So, ipakilala natin si Engineer Daniel Pamintuan. Good morning, Karo. Binabati ko po ang mga nakikinig po sa PCMM Teleradyo, lalong-lalo na po yung mga taga Saragosa at San Antonio Nueva Ecija. Magandang umaga sa mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga mag-iitik sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ayun, ilang taon na po ba kayo ngayon na Engineer Daniel? Maitanong ko mo po. 1972 ako pinanganak. Ay, so bata pa rin kayo ngayon. So ilang taon po kayo nung kayo po ay magsimula bilang isang nagpapastol po ng itik? Karo, bali nasa 14-15 ko rin dahil high school ako nung kasalukuyan nagpapastol ng itik. So ano po yung nagtulak sa inyo? Hindi po bang ama isang magsasaka? Yung pong pattern ko doon ay isang barok po sa bukid. Barok. Ayun. Kapag tinawag bang barok ka Jerry, ano ba yung tawag ng barok? Ang alam ko yung barok, yung kinakantang si Barok at si Tarzan. Yung sa Nueva Ecija, anong tawag sa barok? Ano yung sabihin ng barok? Manggagawang bukid. Lumapit ka sa mikropono. Pagkatiyan yung mikropono. Ayan. Tauhan siya, katulad. Tauhan sa bukid. Pero nagsimula kayo bilang isang mag-aalaga po ng itik. Opo. Paano po ba inaalagaan po yung itik? Ikwento nyo nga po. Saan po ba ito nagmumula? Yung pong itik, bibili po ng, tinatawag po namin seho, yung sisil. Seho. Seho po ang tawag doon. Bibili po kami sa pisaan sa halaga pong 28 hanggang 30. Noong panahon na yun. Opo. Sige ba, kwento po. Alagaan po natin yun ng 20 to 30 days po sa kulungan sa tabing bahay para po pakainin po ng pinso para po lumakas yung katawan. Noong panahon na yun, para sa mga nakikinig natin na gustong magnegosyo ng itik, ano po, mga ilan yung pinaka-simpleng pagsisimula ng negosyo, ilang bilang? Nung araw po kami, kung hindi pa naman ganun karami ang mag-iitik noon, konti lang po yung aming mga pinapasunod. Pagkaraniwan po nung araw, 200 hanggang 500. Pero ngayon po, pagkaraniwan po ngayon mga pag 1,000. Advisable po sa mga nag-uumpisa. Sige po, so simulan natin doon sa pinaka-sisiw na tawag ay Seho. Seho. Sige po, ituloy po ninyo. Ayun po, pag bumili po kami ng seho, aalagaan po sa tabi ng bahay, pakakainin po. 20 days po hanggang 30 days para po lumakas po yung itik. Kasi pagka pawawalan po natin sa bukid, pag po naarawan yung pwedeng mamatay o kaya mabasa. Kasi sisiw pa nga lang. Yung pong poultry talaga, yung sinasabi po nyo kanina, yung naka-poultry, yung nakakulong talaga. Ayun po, hindi po titigil na itlog yun kasi nga po, sustentado ng pagkain. Pero kung hindi po masusustento ng pagkain, talaga hindi po itlog yung itik. So, sa sinasabi mo, engineer, na 28 pesos yung isang seho, tapos ibebenta na 200 ang dumalaga, mga magkano ang kita doon?
mahigit doble po sa puhunan yung nagiging kita. Kasi po, yung paalaga po namin, tapang 28 pesos, ang kaparte po namin sa 1,000, halimbawa 28,000 yung 1,000 ng seho. Bali, ang kaparte po namin doon sa 1,400. Kaya yung kung 400 na yun, kung maibebenta natin ng 200, 80,000. Yun po ang magiging ganasya. May pera din pala doon sa pag-aalaga ng sero. Hindi lang doon sa pag-itlog. Pero ito po ba, yung pag-aalaga po ba ng itik, kailangan pa ba yan ng, anong tawag doon? May clearance ba yan sa inyong barangay bago ka makapagsimula ng itikan? Pag mga backyard po, wala na po. Yung depende sa mga nagpo-portrait nga po, meron po yun siyempre dahil yung kukuha po ng permit po sa... Hindi, ito, halimbawa, 1,000 itik. Hindi na po kailangan din. Hindi na kailangan. Mga backyard lang po ang tawag doon. Kasi kahit mga ng gobyerno na mag-livelihood program ng ating mga kabayan, mag-alaga ng mga hayop, ng iba pa. So, kinukwento natin po itong mga kwento ni Engineer Daniel Pamintuan ay para hindi lamang para doon turuan natin sila mag-alaga ng itik, kundi ibahagi yung kanyang naging karanasan. Kung nagsimula ka sa pag-itik, pastor ng itik, tapos naging negosyo ka na ng pag-iitik, nagpa-itlog, ngayon nagbebenta ka na ng mga inahing itik. So, nagtagumpay ka at dahil doon nagkapuhunan ka, dumami yung mga negosyo mo. May pagkakataon bang pinagsisihan mo nung panahong ikaw ay nagpapasko ng bakit ganyan ng buhay mo? Hindi po, kasi po, yun po yung naging... Noong kasalukuyan ka nagpapasko, kung hindi ka pa magtagumpay, ano kadalasang sinasabi mo sa sarili mo? Siyempre po, pagkaharap mo yung itik, napakahirap po magpasto na itik lalo sa gitna ng bukid. Kasi po, yung kumikid at kumukulog, nandun po kayo sa gitna ng bukid. Yung pong wala pong holiday yung pagpapasta ng itik. Yung po ba, kahit na Biyernes Santo, dapat holiday, nandun po kayo sa gitna ng bukid. Kaya kahit paano, medyo mabigat po sa loob ng panahon ko, nung bata ako. Yung Pasko, nandun ka rin sa gitna ng bukid. Yung mga kalaro mo, nandun naglalaro sa tuyo. Ikaw ay nandun sa gitna ng bukid na hinaharas ka, gano'n. Hinahalas ka, nagkakasugat-sugat, nagkakatikati ka rin doon. Doon may tatanong kayo, Engineer, no? Paano kung pinapastol mo 1,000 itik at may nawala? Ayun. Babayaran Doon natin mo sa Biblia, yung tingnan na, bago natin sagutin yun. Madali ba talaga magpasunod ng itik kapag yung meron din bang leader katulad ng manok ni Esme? Na kapag ihilugpas mo yung baston mo, doon didiretso itik. Yung pong itik hindi po nag-iwahiwala yan kasi gusto nila magkakasama. Lalo po pagka pupunta sila ng kulungan nila para matutuwa ka ron, parang nagmamarka sila sa isang ganun. Maganda itong halimbawa yung pagkakaisa ng mga itik. Kaya ito sa tao. Ayun, yung mga mamamayan natin may pagkakaisa maganda to. So, pinatunayan lamang po ng ating panauhin ngayong umaga na tama yung kasabihan na tayong tao po yung gumuguhi at gagawa ng ating sariling larawan at kapalaran at hindi dapat maging hadlang yung kahirapan. May mga pagkakataon na minsan pinagsisisihan natin yung bakit mahirap tayo, mahirap ang tatay ko, mahirap ang nanay ko. Minsan din pala yung dahilan na para maging hamon sa'yo. At ano masasabi mo tungkol sa ganung pagkakataon? Ay po, yung pong pagiging mahirap po ng isang tao, dapat po hindi po pagsisihan, batos po lumakas po yung loob natin. Kasi po, yun po ang dapat magpalakas sa atin para po tayo magsika po sa buhay. So, yun po kasing parang, di ba, yung marami tayo kakilala ng araw, laki sa yaman o laki sa pera, hindi na po nangarap mag-aral dahil po, ang alam nila, hanggang habang buhay po yung pagiging pera. Pero ikaw, sinikap mo pa rin makapagtapos. Siya ka ngayon, civil engineer. po. So, ibig sabihin ngayon, bukod sa pag-iitik ka ngayon, nag-aalaga ng itik, isa ka na rin kontratista. Opo. Abay, dumami lalo yung kanya. Mas malaki kita niya ngayon. Ayun. Opo, nandahal po sa itig, kaya po ay naging engineer din. Ayun. So, yun po ang simpleng kwento ng ating pong farmer visitor ngayong umaga, si Engineer Daniel Pamintuan ng San Antonio at Saragosa, Nueva Ecija. Isang simpleng kwento ng kahirapan, pero isang simpleng kwentong dapat nating kapulutan ng aral. Mamaya naman po, ano naman yung kwento nitong si Ginoong Danilo Tronco at ang kanyang fish farming dyan sa lalawigan ng Cabo